Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo? Amen. Pero bago kayo umupo, ay pakiayos muna ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura nito. Sino nga ang kalihim dito sa klase? May lumiban ba sa klase? Mainam naman kung wala. Ayan, maayos na ba? Maayos ba ang tulog? Nakakain ba kayo ng maayos ngayong umaga? Yan, mainam naman. Pero bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay ating munang babasahin ang alituntunin sa ating klase. Una ay ang magsalita at makibahagi. Magtaas ng kamay kapag may sasabihin. Pangatlo ay ang maayos na upo at iwasan ang pagiging malikot. At ang panghuli ay maging mabuti sa kamag-aral. Ayan, nandun na ba kayo sa ating gagawin ngayong umaga? Ayan, talaga namang napaka-excited na talaga. Ang gagawin natin ngayong umaga ay pinapangalanan ko ng pagdugtungin mo ako. Yan, ano nga itong pagdugtungin mo ako? Ako ay magbibigay ng mga larawan na kung saan ang iyong pagbibigyan ng pag-analisa na upang sa gayon ay may mabuo na salita. Yan. At ako ay mamimili ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng tinatawag nating wheel of names. Ayan, para sa unang larawan, yan. At para sa unang magsasagot, sino kaya ang napakaswerteng unang pangalan na sasagot sa unang larawan? Yan, sino kaya? Ayan ang napakaswerteng pangalan na ang mag-una na sasagot sa ating larawan ay walang iba kundi si Irish. Yan, maaari ka bang tumayo, Irish? Para sa iyo, anong kaya ang salitang mabubuo sa mga larawang ito? Yan ay tama, napakahusay dahil ang mga larawan ito ay mabubuo ang isang salita na lantay. Bigyan natin ng 2 bagsak si Irish. 1, 2. Yan, napakahusay. Para sa pangalawang larawan naman ay ito. Ayan, at sa pangalawang pangalan naman na magsasagot sa ating pangalawang larawan, walang iba kundi si Eric, ang pangalawang siyang magbibigay ng kasagutan sa mga larawang ating ibigay. Maaari ka bang tumayo, Eric, at sagutan ito? Yan para sa iyo. Ano kaya ang salitang mabubuo sa mga larawang ito? Ayan, tama. Ito ay ang pahambing. Yan, mga mahusay. Talaga namang napakahusay ng mga estudyante sa section Almasiga. At para sa panghuling larawan, ito. Ano kaya ito? Ano kaya mabubuo mga salita sa mga larawang ito? At sino kaya ang panghuling pangalan na sasagot sa ating panghuling mga larawan? Ayan, sino kaya? Ayan, ang panghuling pangalan na magsasagot sa ating panghuling mga larawan ay walang iba kundi si Ali. Ayan. Maaari ka bang tumayo, Ali, para sagutan ito? Para sa iyo, ano kaya ang mabubuong salita sa mga larawang ito? Tama! Ito ay ang pasukdol. Mabubuo sa mga larawang yun ang salitang pasukdol. Ayan. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang gawain? Ayan. Talagang napakahusay
ng inyong ginawa. Section Almasiga. Yan. Talagang nagbigay kayo ng pagmamahal sa asignatura natin ngayon. Yan. Pero sa tingin ninyo, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ito ay ang kaantasan ng panguri. Wow, para bang may prior knowledge na kayo sa signaturang ito dahil parang alam niyo na kung ano nga ang tatlong iyon. So, bago tayo dadako sa ating formal na talakayan, ay ating munang babasahin ang ating mga layunin. Tungo sa katapusan ng talakayan, ng mga mag-aral ay inaasahang basahin ng sabay-sabay. Natutukoy ng mga mag-aral ang kantasan ng panguri sa isang pangungusap. Napapalagan ang kantasan ng panguri sa pamamagitan ng maayos na paggamit nito sa paglalarawan sa tauhan at pangyayari at sa panguli nakakabuo na maiting paglalarawan ng napiling tauhan gamit ang mga kantasan ng panguri sa pamamagitan ng pagguhit ng isang simbolo na may description nito. Ayan. Ngayon, ano nga ba ang kantasan ng panguri? Meron na ba kayo ideya kung ano nga ba ito? Ayan. Ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba itong kantasan ng panguri. Ang kantasan ng panguri ay nakahati sa tatlo. Ang una na riyan ay ang lantay. Ano nga ba ang lantay? Ang lantay na panguri ay nagpapakita o nagsasaad ng isa o payak na pangalan o panghalip na walang pinaghahambingan. Ito ay naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Ano nga ba ito? Sa madaling sabi, ito yung pagbibigay larawan sa isang bagay ng walang pinaghahambingan o pinaghigitan na isa pang bagay. Ayan, ano nga ba ito? Ang halimbawa rito, ang una, ang malakas ang kidlat kagabi. Ayan, para sa unang pangungusap, nasaan dyan ang salitang lantad? Tama, ang salitang lantad na ginamit sa unang pangungusap ay ang malakas. Dahil siya yung naglalarawan sa kidlat kagabi. Ayan, para sa pangalawang pangungusap naman, masisipag ang mga mag-aral ng 7 charity. Ngayon, saan dyan ang ginamit na salita na lantad? Tama, yan ay ang masisipag. Dahil ang salitang masisipag ay siyang naglalarawan sa mga mag-aaral ng grade 7 charity. Yan, napakahusay. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangalawang kantasan ng panguri ay ang pahambing. Ano nga ba itong pahambing? Ang pahambing ay ito yung pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari. Pero ang pahambing ay may dalawang uri. Ang una ay yung paghahambing na magkatulad. Ginagamit ito kung ang dalawang hinahambing ay patas sa katangian ng isang bagay o anuman. Ginagamitan ito ng mga panlaping ka, magka, ga, sing, kasing, magsing, magkasing, at mga salitang pares, wangis, kawangis, gaya, tulad, hawig, kahawig, mistula, mukha, o kamukha. So, madaling sabi, ito yung paghahambing ng dalawang bagay ng walang higit o walang mababa. Sila ay pantay na pinaghahambingan o pinagtutulad. Ngayon, ang halimbawa nito ay sa unang pangungusap, ang Pilipinas ay kabilang sa pangkat ng Asya. Para sa unang pangungusap, nasaan dyan ang ginamit na panlapit? Tama, ang panlaping ka. Siya ang nagiging unlapi sa salitang bilang para maging
ang Pilipinas ay magiging kapantay o magiging kabilang sa pangkat ng Asya. At para sa pangalawang pangungusap naman, magkabuka ang kanyang kulay sa paa at baywang, na saan dyan ang panlapi na ginamit sa pangalawang pangungusap. Ang magka, ginamit ang panlapi na magka sa salitang mukha upang mabigyan ng paghahambing ng walang sumobra o pagpapantay lamang sa magkamukha ang dalawang bagay na kung saan ang kulay ng paa at baywang. Ayan, napakahusay talaga ninyo. Alam talaga ninyo kung ano ang dalawang kaharian. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong kaantasan nito. Ay ang dalawang ang pangalawang uri, kung merong paghahambing na magkatulad, yun naman ay ang paghahambing na di magkatulad. Ano nga ba ito? Itong uri na paghahambing ay nagbibigay ng diwa ng pagkakait, pagtanggi o pagsalungat sa pinatutuyang pangusap. Ito ay at ito ay may dalawang uri, hambingang pasahol at hambingang palamang. Ayan. Ang una ay yung hambingang pasahol, kung ang hinahambing ay may mas mababang katangian sa pinaghahambingan. Ginagamit ang lalo, di gasino, di gaano, at di totoo. Halimbawa, mas naging matulungin lalo si Alfred kaysa kay Jericho. So, sa halimbawa nito, nasaan ang ginamit na pahambing na pasahol? Ang mas, dahil mas naging matulungin daw lalo, at ang lalo dahil si Alfred kaysa kay Jericho. Yan. So, madaling sabi, ang hambing ng pasahol, ito yung paghahambing sa iyong sarili na ikaw yung yung mas nahihigit. Hinahambing ka sa mas maliit pa sa'yo. So, kung ang hambing ng pasahol ay pinaghahambing ka sa mas maliit pa sa'yo, ay ang pangalawang uri naman ito, ang hambing palamang, para sa ito ay may mahigit na katangian ang hinahambing sa bagay na pinaghahambingan na ipapakita ito sa tulong ng lalo, higit, o mas, labis, at di hamak. Kung kanina, ang di pasahol ay ito yung paghahambing sa maliit pa sa'yo, kabaliktaran naman ito sa hambingang palamang. Dahil ito yung paghahambing na ikaw yung mas nakakahigit, mas nakakahigit pa sa'yo. Kumbaga, ikaw yung maliit na pinaghahambingan. Yan. Halimbawa nito ay para sa unang pangusap, higit na malinis ang kwarto ko kaysa sa kanya. So, ang ginamit na panlapi dito upang sa gayon ay siya ang mas nakakahigit talaga ay yung salitang higit, dahil siya yung naglalarawan na siya talaga ang mas malinis na kwarto kaysa sa kanyang pinaghahambingan. Para sa pangalawang pangungusap naman ay di hamak na mayayaman ang mga Amerikano sa mga Hapon. Ang salitang ginamit naman dito ay ang yung ano yung ginamit ay ang salitang di hamak. Kaya napakahusay dahil ay pinaghabi niya ang dalawang pangalang lugar o tao na Amerikano at Hapon, na kung sino daw ang mas mayayaman. Kaya ginamit niya ang di hamak na salita upang diinin na mas mayaman talaga ang mga Amerikano. Ayan. Naiintindihan niyo na ba? Wala na ba kayong katanungan? Kung wala, ay magpapatuloy tayo sa panghuli o pangatlong kantasan ng panguri. At yan ang pasukdol. Ayan, ano nga ba itong pasukdol?
Ang pasutdol na panguri ay nagsasaad ng katangian na bumukod o nangibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Ito ay maaaring negatibo o positibo. Ang paglalarawan dito ay sadyang masibi kaya ginagamit ang mga salitang sobra, ubod, pinaka, tunay, talaga, saksakan at kung minsan ay inuulit pa ang panguri. Ayan, ang halimbawa nito ay dito sa unang pangungusap, si Athena ang pinakamatalino sa buong klase. So ano nga ba ang ginamit dito na panlapi? Ang tama, ang pinaka. Para maging ang salitang matalino ay mas magiging madiin niya na matalino talaga si Athena sa kanilang buong klase. Ayun, para sa pangalawang pangungusap naman, basahin na sabay-sabay. Pinakamasarap, magluto ang aking lula. Yan, dito, ano naman yung panglapi na ginamit? Ang pinaka. Yan, tama. Ang ginamit na panlapi sa pangalawang pangungusap ay ang pinaka upang diinin na mas masarap talaga magluto ang aking lola. Pinaka masarap. Ayan. Naiintindihan niyo na ba ang tatlong kaltasan ng panguri? Ayan. Kung wala na kayong katanungan, ay dadako tayo sa ating sa ating pangalawang aktibidad na aking pinapangalan na iguhit at ilarawan mo ako. Ayan, para sa panuto, basahin lang sabay-sabay. Kayo ay papagpitin sa tatlong grupo at bibigyan kayo ng isang maikling kwento na kukunan ng mga tauhan na inyong ilalarawan sa pamamagitan ng pagguhit ng simbolo sa isang bond paper at lalagyan niyo ito ng description kung ano ang ibig sabihin nito gamit ang antas ng panguri. Ayan, naiintindihan ba ang ating panuto? Ayan, para sa unang grupo ay dito sa unang hanay, para sa pangalawang grupo ay dito at dito. Narito ang maikling kwento na inyong babasahin na pagbibigyan nyo ng simbolo. Kayo ay bibigyan lamang ng 15 minuto upang magawa ang gawain ito. Yan. At paalala rin na kung kayo ay tapos na, ay dapat magtalaga kayo ng isang leader na kung saan ay siyang pupunta rito sa harapan upang ibahagi ang inyong ginawa. Ayan. Naiintindihan ba? Ayan. Kayo ay magsimula na. Ayan. Natapos na ba kayo sa inyong ginawa? Maaari ko bang tawagin ang unang pangkat para simulan ang kanilang pagbabahagi? Ay dyan, napakahusay ng unang pangkat. Ibinahagi na talaga kung ano ang kaltasan ng panguri sa bawat description ng kanilang iginuhit na simbolo. Bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Para sa pangalawang pangkat naman, dito sa gitna na. Yan, napakahusay ng pangalawang pangkat sa kanilang ibinahagi na simbolo at description na may pagmamahal talaga kung ano ang mabait na bata. Ayan. Bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At para sa pangling pangkat, ang pangkat 3 dito na sa harapan. Ay, dyan, napakahusay. Kung ang una at pangalawa ay nagbigay ng napakahusay, ang pangatlo ay kakaiba dahil ito ay koneksyon sa kanilang buhay. Wow, napakaganda. Bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3,
4, 5. Ayan. Wow, nakita ko talaga na may naiintindihan talaga kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon, ay para ito ay mas makita ko pa o aking para mas mapaigting natin ang iyong natutuhan ngayong araw, ay tayo ay pupunta sa pagtataya. Ayan, sa pagtatayang ito ay inaasahan ko ang mga bawat sa inyo na may load ang iyong mga cellphone, dahil ang pagtataya natin ay sa pamamagitan ng Wayground. Ayan. Ayan, narito ang QR code. Narito ang QR code. Narito ang QR code. Maaari niyo nang scan upang makapasok na sa ating sa ating palaro na pagtataya. Natapos na ba ang lahat? Ayan! Tatapos na rin tayo sa ating pagtataya. At nakita ko talaga na may malaki kayong nakuha ng mga score. Nagpapatunay lamang yan na may natutuhan talaga kayo sa aking tinalakay ngayong araw. Ayan. Upang hindi mawala ang iyong mga natutuhan ngayong araw, ay magbibigay ako ng isang takdang aralin. Basahin ang sabay-sabay ang panutot. Sumulat ang isang sanaysay na naglalarawan sa iyong paboritong tao, hayop o bagay. Gamit ang katasan ng panguni, isulat ito sa isang malinis na papel. Naiintindihan ba ang ating panutot? Ayan. At narito ang iyong pamantayan para sa paggawa nito. At ipapasa yan sa susunod nating pagkikita. Ayan. Wala na bang ibang katanungan? Section Almasiga. Wala na, ay maaari bang tumayo ang lahat? Paalam na, Section Almasiga. Maraming salamat.